Okay. Magandang umaga mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umaga nito. Salamat sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. Salamat sa kalakasan. Salamat sa kaligtasan na binigay mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, patawarin mo po kami sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala. Linisin mo po kami, Panginoon. Hugasan mo kami sa iyong banal na dugo na nabuhog sa krus sa Kalbaryo. Punuin mo po kami sa iyong banal na Espiritu. Punuin mo rin kami, Panginoon, sa iyong karunungan para maunawaan po ng Panginoon ang mga salita mo naming pag-aaralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe nito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na may tagapagligtas. Amen. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Itong Mateo, Kapitulo 28, versikulo 16 hanggang 20. Ito ang sinasabi rito sa versikulo 16. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Ayan. Pumunta sila sa Galilea, ang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. 17. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-alinlangan. Yan ang sinasabi sa versikulo 17. May ilang nag-alinlangan na hindi naniniwala. Nag-alinlangan nga eh. Hindi sila naniniwala nga si Kristo ay Diyos. 18. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Yan ang sinabi ni Kristo. Nilapitan sila. Sinabihan sila na lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ibinigay na kay Kristo. Yan ang sinasabi dito sa versikulo 18. 19. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Yan ang sinasabi. Bautismuhan sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Anak, at sa pangalan ng Espiritu Santo. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 19. Last verse 20. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ayan, kasamahan tayo ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon. Yan ang sinasabi dito. Pangako ng Diyos ito. Anong ibig sabihin nito? Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At magpabautismo tayo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Pagkatapos, sundin natin ang kanyang mga utos. Sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan ang sinasabi rito, mga kapatid, kaibigan. Sasamahan tayo ng Diyos
hanggang sa katapusan ng panahon. Dahil kilala ng Diyos yung mga kanya. Alam ng Diyos nga ang mga anak niya ay sumusunod sa kanya. Sundin natin ang Panginoon. Kung ano ang sinasabi niya, tayo ay sumunod. Sabi niya, sasamahan niya tayo hanggang sa katapusan ng panahon. Paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Ang salita ng Diyos ay buhay at totoo ang salita ng Diyos. Ito, patungkol ito sa kaligtasan. Patungkol ito sa katiyakan ng ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, kaibigan, tinuturuan tayo ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Kautusan, tinuturuan tayo. Tinuturuan tayo sa kautusan ng Diyos. Tinuturuan tayo na tayo'y magpabautismo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo, para tayo ay samahan ng ating Panginoon hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil tayo'y mga anak niya. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay binigyan niya ng karapatang naging anak ng Diyos. Pag tayo ay tumanggap kay Kristo ngayong oras na ito, ngayong umagang ito, tayo ay nagiging anak ng Diyos. Pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Babalikan tayo ng Diyos sa pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Bubuhayin niya ang mga patay at isasama niya doon sa kanyang kaharian. Yan mga kapatid, kaibigan, ito katotohanan ninyo. Lahat itinuro ng Diyos. Kaligtasan, tinuturuan tayo. Kautosan, tinuturuan tayo. Araw niya nga gusto niya siya ay sambahin, tinuturuan tayo. Anong araw yon? Ngayon, Sabat. Sabat ngayon eh. Pizza 29. Itong araw na ito ang itinuro ng Diyos nga dapat siya ay sambahin. Sa mga dahil ito ang Sabat, ito ay palatandaan ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Ezekiel 20:20. Kilala ng Diyos yung mga kanya. Kaya nga sa bagong langit, bagong lupa, ang samba roon ay Sabat, hindi linggo. Sabat ang samba roon, sinasabi. Isaias Kapitulo 66, umpisahan pagbasa sa versikulo 22 hanggang 24. Kompleto yan. Mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Versikulo 23, mababasa mo rin ang panambahan doon. Sabat ang sinasabi. Pag King James ang Biblia mo, mababasa mo Sabat. Pero pag NIV, mababasa mo ang araw ng pamamahinga. Pag sinabing araw ng pamamahinga, Sabat yan. Hindi yan linggo. Ayan. Lahat ng bansa pupunta roon para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan, makikita natin ang Diyos na ating tinatamba. Makikita natin. Mukhaan, harapan. Kaya mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Anong sinabi sa versikulo 24? Sa kanilang paglabas, makikita nila ang mga bangkay nga naghihimagsik laban sa Diyos. Uod, kakain, hindi mamamatay. Apoy, susunod, hindi rin mamamatay. Kaya mga kapatid, kaibigan,
Pansinin natin ito. Dahil ang Diyos ay nagsabi ng katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay totoo. At mangyayari ito. Kaya mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Naghihintay ang Diyos kung sino ang lumapit sa Kanya, kung sino ang tumanggap sa Kanya. Tanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Siya lamang ang tagapagligtas, wala ng iba. Gawa 4:12. Kaya mga kapatid, kaibigan, pag narinig nyo ito mensahe na ito, paniwalaan nyo ito dahil ito ay katotohanan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kailan ang kaligtasan? Ngayong buhay pa tayo. Yan ang kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Pag sinabi ngayon, buhay ka pa. Hindi ka pa patay. Ang sinabi ng ngayon, aktual ito. Ngayon buhay ka pa niyan. Hindi ka pa patay. Kaya, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Huwag natin hintayin na dasalan tayo na iiwan para tayo maligtas. Sabi sa mga ngaral 9:5, ang buhay alam niyang siya ay mamamatay, pero ang patay ay wala nang nalalaman at wala ng pag-asa. Ayan. Ito katotohanan, kapatid, kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kumpleto. Tagapagligtas, tinuturuan tayo. Sino tagapagligtas? Si Hesukristo. Kautosan, tinuturuan tayo nga ipasunod ang utos ng Diyos. Nasabi sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, sundin nyo ang aking mga utos. Ano ang sabi ni Kristo? Hindi niya sinabi, binura ko na ang aking utos. Pasunod ng Diyos. Ayan ang sabi ng Diyos. Ano pang sinabi? Sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang katotohanan, kapatid, kaibigan. Hindi nagsabi ang Diyos na wala akong utos, binura ko na, huwag na kayo sumunod. Sinabi ng Diyos, sundin. Pag mahal natin ang Diyos. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Tayo na yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basa-basan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe na ito, na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Panginoon, ingatan mo po kami sa araw na ito. Iligtas mo kami sa lahat ng mga disgrasya. Panginoon, isinusuko ko po sa iyong makamay ang aming mga sarili. Hawakan mo po Panginoon ang aming mga espiritu hanggang sa iyong pagbabalik na kami madatnan mo, na kami laging nananalig sa iyo, laging nagpuri sa iyo, laging nagpasalamat sa iyo, at laging nagsamba sa iyo. Sinasamba ka namin Panginoon sa espiritu sa katotohanan. Ito ang aming hiling at ang dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo na may pinagtagapagligtas. Amen.